Matatanggal kaya si RJ Abarientos sa Barangay Ginebra? Well, question mark pa yan. Walang indikasyon na matatanggal si RJ Abarientos sa Barangay Ginebra. Sa katunayan, noong Hulyo 2024 pumirma siya ng 3 taong kontrata sa koponan. Mula nang sumali, naging mahalagang bahagi siya ng Barangay Ginebra na ipinakita sa kanyang pagganap sa Christmas Clasico noong Desyembre 25, 2024 kung saan nagtala siya ng 20 puntos at nagbigay ng assist para sa game-winning shot ni Scottie Thompson. Dahil sa kanyang kontribusyon, malabong matanggal siya sa Barangay Ginebra sa kasalukuyan. Well, hindi nga nagkampiyon ang Barangay Ginebra pero posible pa rin siyang malipat dahil nga sa ipinakita niya sa Barangay Ginebra. Well, kung akong tatanungin, malabong matatanggal to sa Barangay Ginebra. At posible na rin na maging franchise ito ng Barangay Ginebra. Well, kayo, ano ang inyong masasabi dito? At syempre, lumipat naman tayo dito kay CJ Perez. Posible kayang lilipat na ba si CJ Perez sa Northport? Well, question mark din yan. Walang opisyal na ulat o kumpirmasyon na lilipat si CJ Perez sa Northport, Batang Pier. Si Perez ay kasalukuyang bahagi ng SMB or San Miguel Beermen at anumang balita tungkol sa kanyang paglipat ay dapat manggaling sa opisyal na pahayag ng mga koponan o ng PBA. Para sa pinakabagong balita at kumpirmasyon, dapat alamin natin kung tama ba ang mga naibabalita dito kay CJ Perez dahil nga may nagsasabi na si Perez nga daw pwedeng matrade ito sa Batang Northport. Well, posible siyang matrade kung maganda rin ang ipapalit ng Batang Northport sa SMB. Well, pero alam naman natin na hindi basta-basta maibibigay ng SMB itong si CJ Perez dahil alam naman natin ang dekalidad neto pagdating sa loob. Well, mawawalan sila ng isang point guard or shooting guard na mabilis. Saan pa sila kukuha na katulad ni CJ Perez? Well, mahirap nga maghanap niyan mga pare ko. Although may pagkasuga pa nga itong si CJ Perez, pero malaki ang naitutulong naman nito sa kanilang koponan o tawagin natin na SMB. Well, kayo, ano ang inyong masasabi dito kay Perez? Posible kayang malipat ito sa ibang koponan o haka-haka lang yon dahil alam naman natin na marami na mangyayari ngayong susunod na season. Saan nga ba nagsimula itong si Kamaka Hepa at posible bang makuha siya ng Barangay Ginebra? Si Kamaka Hepa ay isang Amerikanong basketball player na naglaro sa kolehiyo para sa University of Texas at University of Hawaii. Walang kasalukuyang impormasyon na nagpapahiwatig ng interes ng Barangay Ginebra kay Hepa o posibilidad ng kanyang pagpasok sa PBA. Ang pagkuha ng mga dayuhang manlalaro ay may mga regulasyon sa PBA kaya't ang posibilidad ng kanyang pagsali ay depende sa mga patakarang ito at sa interes ng mga koponan. Well, may mga naglabas ng balita na isa nga daw itong Filipino-American si Kamaka. At talaga, kung ako naman ang tatanungin, malaki talaga may tutulong nito dahil nga nasa 6'10 ang taas nito at kasing tangkad na nga niya si Fajardo. Well, alam naman natin si Fajardo pumupwesto. Ito naman medyo mas mabilis to. Loob at labas ang laro nito at alam nyo ba na nag-practice na rin to sa Texas at nag-a-apply ito sa NBA. Well, di rin natin masasabi sa ngayon kung nagpapadrop ba to o pupunta sa Pilipinas para maglaro sa mga koponan dito. Malamang maraming mag-aagawan dito na team dahil alam naman natin na napakasipag at napakalaki neto ni Kamaka Hepa. Well, kayo, ano ang inyong masasabi dito? Makakapaglaro kaya ito o makakapasok sa PBA? Well, ayan ang hihintay natin mga parkoy. Hanggang dito lang tayo at huwag natin kakalimutan na mag-subscribe, mag-comment, like, and share. Then please click the bell para ma-receive ninyo lahat ng aking notifications.